Good evening at magandang araw sa mga ating tagapagsubaybay ng ating YouTube channel. Mayroon na naman ulit tayong gagawin na ito ay Consort EV502B. 502B. Ang problema nito, actually, una ipaliwanag ko muna. Itong ampli na to ay ginawa ko na to within 2 months na nakalipas. Ang ginawa natin dito ay na-upgrade natin ito. Pinataasan natin ang wattage. So, since pinataasan natin ang wattage, una ay pinataasan natin ang supply. So, ang dalawang kapasitor, ginagawa natin 4. At ang kanyang green stripe diode, ginagawa din natin 4. 4, dagdagan ng 4. At ang kanyang supply ng relay, tinaasan natin ang voltahe. At ang kanyang green stripe diode, ginagawa din natin 4. 4, dagdagan ng 4. At ang kanyang supply ng relay, tinaasan natin ang voltahe. Kung makikita mo, nakasiris na yan. Kasi para hindi siya mag-iinit, tinataasan natin yung resistor para tumpak ang output supply ng relay ay same pa rin, magiging 12 volts pa rin. ba yun? Kaya dito tayo sa resistor. Kasi nga, dahil binago natin supply ng relay sa output, binago natin kasi 12 volts lang yan. Since tinaasan natin ang supply, so tataas din ang supply yan. So ang 12 volts is becomes 18 volts. So nilagyan natin ng resistor, nagdagan natin ng resistor, siniris natin para maharang siya. Ang resistor na to ay 3 watts. Okay? So magdagdag din tayo ng isang transformer. Ang purpose naman dito sa transformer na to, supply ng isang fan motor. Ayan, nagdagdag tayo ng isang fan motor dito. At supply ng Bluetooth. Ayan, nilagyan din natin ng Bluetooth. Okay. Ginagawa din natin ito. Ang kanyang 2073, ito, 2073, pinalitan natin ng, ayan, nilagyan din natin ng Bluetooth. Okay. Ginagawa din natin ito. Ang kanyang 2073, ito, 2073, pinalitan natin ng value nito. Kalimutan ko. I-ganyan na lang natin. Kalimutan ko eh. Pinalitan natin ng either 5200 or 1941. Okay. 51. Okay. 5200. Ang C2073, pinalitan natin ng 5200. 5200. Si 5198. Sorry. 5198. At ito namang kanyang isa, ang partner nito, sorry, medyo di makita. Ang partner nito, ito yun. Ang number dapat nito ay E940. Pinalitan natin ng A1943. 1943. Okay, 1943. So, ganun din sa kabilang channel. At itong dito, sa amplifier stage naman, itong 5401, pinalitan natin ng MGE. 4 po yan. Kasi isang channel din sa kabila. Left, 2 channel. Right, 2 channel. Kaya 4 yan. Ang 5401, pinalitan natin ng MGE. 5401 at 5591 yan. Okay, dito tayo sa kanyang amplifier stage. Dito sa dulo, tinanggal natin yung diode na 27 volts. Bali, 4 po yan na diode. Or, tawag nito, diode. Okay. Tapos, itong resistor na 10 ohms, ginagawa natin ng jumper. Jumper na po siya. Ayan. 10 ohms, ginagawa natin jumper. Dalawa yan dalawa. Then dito sa kabila naman, ang resistor na yan ay, tingnan natin, 14? Hindi. Sorry. Siguro rin. 100 ohms. Ang 100 ohms, ginagawa natin ng
Sorry, large. Ang 100 ohms, jumper na din natin. Okay? Bali, tatlo po yan. 100 ohms. Jumper na po yan. Ganun din po sa kabila ang ginagawa natin. Pasensya na at medyo malabo ang ating video dahil nakasimbol pa kasi ito eh. Nakakabit pa eh. Mahirap tanggalin dahil naka-indicate na itong mga kapasitor. Pero unawain nyo na lang. Kung gusto nyo po, screenshot nyo para masundan nyo po ang pattern. Ayan. Tapos pagdating naman dito sa itong kanyang resistor na wait lang 47 ohms. Itong 47 ohms itong 47 ohms yan 47 ohms ginagawa nating 100 ohms 100 ohms ayan ayan. Bali, ganun din dito, 47 ohms, ginagawa natin 100 ohms. Pasensya na. Pero, di bali, mag-upload tayo ng mas maliwanag dito. Pero sa ngayon, i-review ko lang yung ginagawa ko. Okay? So, yun. MGA, pinalitan natin yung mga bus transistor at ang kanyang yan. Okay. So, hindi na tayo nagpalit ng resistor dito. Hindi na natin ito pinalitan kasi hindi naman tayo nagpalit ng transformer. Pero maliban kung nagpalit tayo ng transformer, so palitan na rin natin ito ito ay 30K. Papalitan na rin natin yan. Pero hindi naman natin yan na pinalitan yung transformer. Steady lang yun dyan. Bali, ang ginagawa natin dito, ulitin ko, yung mga diode dito 27 volts tinanggal na natin. Dalawa dito sa right channel, dalawa din sa left channel. So ito ay nasira ulit dahil sinalpakan ni customer ng maliit na speaker. So nasunog ang speaker, so nag-backfire. So ngayon nasira ulit. Putok ang fuse. Una, hindi pa pumutok ang fuse. Dahil pagkasira ng speaker, ito hindi ko napakita kanina eh. Tinister ko na to eh. Itong tatlo na to. 1, 2, 3, 4. Tatlo lang pala. Ito, hindi ito kasama. 1, 2, 3. So, pumutok ang fuse, kabilang channel lang. Kasi yun yung sinalpakan ng maliit na speaker. So, upgraded na po ito. So, shorted din dito, shorted din to, tatlo. Bakit kaya nagka-short yan? Nung pagka-short sa speaker, nag-feedback po ito. Nung pag-shorted dito, tsaka po pumutok yung fuse. Hindi po puputok ang fuse kung walang dahilan. So, ito, kaya pumutok yan para wala pang ibang madamay na marami. Kung wala tong fuse, maaaring yung amplifier natin mag-aapoy. So, yung makikita mo, walang nasusunog. Ayan diba? Wala nasunog. Okay. So, ang gagawin lang natin, papalitan natin itong apat. Tapos, i-bias natin. Mamaya, ituturo ko sa inyo kung paano mag-bias. Para sa mga master, kabisado na nila to. Pero, itong video na to ay para sa mga baguhan lamang. Okay. I-pause ko muna. Okay. Bago natin yan titestiran at bago natin i-on, palitan muna natin itong fuse na pumutok. Ang ikakabit lang muna natin ay actually 12 yan eh. 10 amperes pwede na. Yan. Para sa mga concert, 502, 10 amperes lang po yan. Pero once na in-upgrade na yan, dapat 12 amperes na. Kasing laki lang, sorry, hindi ko na-on yung ating soldering iron. Okay. Ayan, counted na. So, ayan, ay painit na. So, kailangan natin ito, pag tinanggal natin itong fuse, hihinangan natin ito siya. Kasi maglulus po yan. Dito po, nakasalalay ang kanyang supply. Dito po dumadaloy. So, kailangan din siya maglulus contact. Okay. Prepare natin. Yan, medyo mainit pa yan. Makikita natin yan. Nakasit na siya ng 435.
444. So, yan ay mainit na po yan. Pero, antayin natin na may stable na. Stable siya. So, 480. So, init ako yan. Bukan natin. Ayan, oh. Saglit lang, oh. Umuusok na agad, eh. Okay. Baklasin na natin. Baklasin ko na. Huwag po kayong kumurap. At tuloy-tuloy lang po ang inyong pagpanood. Huwag nyo pong i-skip. Ito na po yung pagkakataon na matuto kayo at libre. Okay. Siyempre, pakiclick na din sa notification bell natin. Subscribe and like. Share kung hanggat maaari. Tanggalin natin to. Delikado to. Short. Kung may makita kayong maliit na soldering lead, kailangan tanggalin. Delikado yan. Yan na, kagaya nito. So, papagnet natin yung soldering iron para okay. Palitan natin ang fuse 10 amperes. Sorry. Ipit muna natin ng splice para kumikiyom. Yan. Kailangan hindi dumikit sa kabila. Mahirap na pag dumikit sa kabila. Yan. Okay. Nasa na yung 10 amperes natin. Ang tawag nito ay fuse short glass type. Mayroon kasing long 10 amperes long. Ito naman short glass type. Ayan. Kailangan natin yung hinangan. Mahirap na pagka hindi natin hinahinangan yan. Naglulus yan. Tapos kasagsagan na ng parte. Biglang bumigay. Tigil muna. Yan. Okay? Ngayon, dahil napalitan na natin ng fuse, so isaksak na natin. Okay, nakasaksak na pala. Iyon natin yung switch. Umpisa na natin yung pagbias. So, kailangan ang tester natin ay sigurado natin. Shift muna natin sa 200 volts DC. Para pag may DC volts itong kanyang binabias natin, hindi masira ang tester. So, 200 volts muna. Okay? Ayun, pumitik na ang relay. Kasi ang shorted, tinatanggal ko na, kinakating ko na yung shorted na transistor or drive power output. So, ngayon. So na, bayasin ko na, voltage bias. Yan na. Yung dulo-dulo ng pan ng transistor. Yan. Yan mayroon tayong na reading na 0.4. Yan 0.4 sa tester. Tester, 0.4. Yan. Against the light. Okay, 0.4. So, ang ganda naman ang bias nito. Sana ito lang ang sira. Ito naman, ayun, 0.4 din. Yan, 0.4 din. So, itong pangatlo, ilapit ng tester, kailangan makita yung paa na pinistiran ko. Yan. 0.4 din. Okay. Very good. So, ibig sabihin, walang nasira sa ating amplifier stage. Ito lang. Ayan, 0.4 din, Ayan. Okay. So, madali ang trouble lang to pagka ganito. Praise God. Buti na lang. So, dito sa kabilang channel, subukan din natin. Okay. Wala tayong nabias, Ayan. Kabilang channel. Ayan, mayroon din 0.4. So, ang ganda naman ng bias nito. Ito naman, ayan, 0.4 din. Ayan. So, lipat ulit. Ayan, 0.4 din ulit. Same. Yung last natin. Ayan, 0.4 din ulit. So, ngayon, dahil same bias lang lahat,
wala natin gagalawin dito sa amplifier stage. So, ibig sabihin, walang problema dyan. Ang problema lang, madaling tubo lang. Ito lang output na to. Papalitan natin yan. Yung tatlo. Kanina, hindi ko to pinutol yung paa. Hindi pumipitik yung relay. Kasi, putok yung fuse. Pag pinalitan na ng fuse natin yan, puputok ulit yan. Kasi, andun pa yung shorted. Since ngayon, ayun yung sinasabi ko kanina, na kapag ang fuse ay pumutok, asahan nyo na may shorted yan. Huwag nyo agad-agad palitan ng fuse kasi sigurado puputok ulit yan. Masasayang lang yung effort nyo. I-troubleshoot nyo muna bago kabitan na ulit ng fuse. Ayan o, tatlo ang papalitan natin, power output. Okay. Gusto muna. Okay. Since papalitan natin yun, kailangan natin na i-off ito. I-off. Huwag natin kalimutan. Ayan. Kapag ino-off natin yan, siguraduhin natin na wala ng kuryente itong filter capacitor niya. Sigurado ako mayroon yan. Itong kailangan i-discharge natin yan. Ito po yung discharge natin. Resistor lang po ito. Ang value nito ay 61 ohms 3 watt. 61 ohms 3 watt. Kung makikita mo, ayan. 61 ohms 3 watt. Ayan. Test probe ang ikinabit ko. Para, ayan. Ayan. Since i-discharge na natin itong filter capacitor na to. Para mawala na yung voltahe. Siguraduhin natin para walang madamay na pyesa. Ayan. Tapos ito namang isa. Dalawa lang naman kailangan i-discharge nito eh. Babad lang natin ng mga seconds, 10 seconds. Tapos ilipat na naman ulit natin. Kasi malakas po ang impact nito. Ayan. Okay. Then, i-discharge natin lahat. Okay. So, wala na po yung kuryente yan. Okay. Siguraduhin natin na talagang wala ng kuryente. Gamitan natin ang test probe. Itong test probe na to na pang DC yan. Ito yung test probe natin. Tingnan natin kung may voltahe pa. So, mayroon pa natitirang 1.2. Dito naman sa isa, wala na, 0.5 na lang. So, wala na yan. Itong isa, 0.5. Itong isa, 0.8. Ayan, wala na, 0.3. So, yung isa naman dito nga kuan, 1.2, i-discharge na natin ito, manual. Ayan. So, wala na yan. Okay. So, palitan ko muna to. Pause ko muna to. Palitan ko muna yung tatlo na to. Pause ko muna. Okay. Ito na. Nakita na natin. Ang value nitong isa, ang value nito, NGW0302. Ayan. Meron na tayong pamalit bago. 0302. So, ayan. Ito din isa, NG0302 din. Parit ng dalawa. Sorry. Nalaglag. Tapos, ito naman, ang value naman nito ay ano ba yan? Ayun sa light. 0281G. 0281G. Ayan. 0281. Yun ata yung nalaglag. 0281. Ako. Hindi makuha. Ayan. Ayan, 0281. Ang dating nakalagay dito ay 5198. C5198. Ang dating nakalagay dito, C5198. Pinalitan natin ng 0281. Dito naman, ang nakalagay dito dati ay A1941. Pinalitan natin ng NGW0302. Yan, medyo mataas na ang wattage. 120 watts ang ipinalit natin. So ngayon, ikakabit na natin to. Screwdriver. Tapos, dito tayo mag-umpisa. Tapos na. Talpak.
Napakadali lang pag-design to pagka ganito. Wala ako ng lungos. Nagapos may. Nagapos. Okay, continue. Palitan natin to. Ayan. So, yun na yung kanyang silicone compound. Lagyan natin ng silicone compound. Huwag natin itong kalimutan, yung silicone compound. Importante po ito. Ano nga palang number ito? Ang number nito ay napakalabo. 0281. Ito naman, 0281J. Okay. Kitang-kita. Kamay na lang. Bali mo pa, Anis. Maganda kasi pag kinakamay talagang malagyan mo lahat. Kakalat siya. Yan. Ayan, nalaglag pa yung isa. Lalong mataas. Bali, putulan natin yan mamaya. Mahaba yung kanyang paa. Putulan natin yan, syempre. Putulan muna natin. Sinang. Okay. So, testiran muna natin kung dumikit ang kanyang ground. Dito natin malalaman. Analog tester ay gagamitin natin. Itong test negative dito sa heatsink at itong pula dito natin ilagay sa gitna ng transistor. So, wala. Yan. So, wala siyang short. Yan. Kung mag-short yan, yan. Okay. Yung tester na, anuhan mo? Ha? Okay. Wala siyang short. Hinang. Patuloy. Okay. Ito naman yung isa. Ito ay 0302. NGW 0302. Ayan. Tulan na lang natin habang dito pa. Ayan. Mahirap magputol sa ayun, nalaglag pa.
Sumasama yung ano. Dapat hindi ito sumama. Balik natin. Ang tawag nito ay mica insulator. Okay. Isa nalaglag. Kunin ko muna. Dalawa pala nalaglag. Yan. So, lagyan ulit natin ang silicone compound. Ayan, may silicone compound na siya. Tester muna, tester. Tester muna natin analog. Yan, analog muna. Negative sa teaching at itong gitna ng paa sa transistor. Okay, wala. Isa na lang. Double check ko yung isang transistor dito sa gilid. Okay lang ba siya? 5, 5.
Yan, pinalitan na lang din natin ng bago. Yung pang-apat. Sinahirapan tayo. Nahirapan tayo mag-hina. Ayaw dumikit. Kuha ng flashlight ni Kuha. Ayan. Ayan. Napakahirap. Itong gitna kanina. So, ito yung kanyang Bluetooth kit. Ayan. Okay, yun ko na. Sana hindi puputok yung fuse. Sana walang puputok. Ayun. Ayun, pumitik na ang relay. Sabitan natin ng speaker. Sasani lang muna. 0 volume. Ayan. Ayan. So, naka-AUX tayo. So, gamitan natin ang remote ito na mode. Ayan, Bluetooth. Ayan, nag-blink yung kanyang Bluetooth. Okay, nakakonect na siya. Iyon na natin yung Bluetooth natin. Wow! Sumunog na. So, ito yung kanyang ito yung kanyang base. Gabi na, hindi tayo maka-testing ng malakasan dahil gabi na. So at least tumunod na siya. Ayan. Naka-Bluetooth na siya. Ayan, 14 na fan. Dito sa kabila, yung higita ka nito. Ayan. Tumunod din siya. Ayan. Ayan. Ganda yung bis. Ganda yung bis natin. Ganda yung bis natin. Oh. Ayan. Okay, hanggang dito lang ating video. At maraming salamat.